Pinaghahandaan na ng ilang motorista ang inaasahang big-time oil price hike sa susunod na linggo matapos ilabas ang final estimates ng posibleng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa pagtataya, maaaring umabot sa 20 hanggang 22 pesos kada litro ang dagdag sa diesel, habang 10 to 12 pesos kada litro naman ang posibleng itaas sa gasolina. Pinakamalaki ang inaasahang pagtaas sa kerosene na maaaring umabot sa 32 pesos hanggang 34 pesos kada litro. Kaya naman may mga motoristang naghahanda na sa pamamagitan ng pag-iipon o pagfu-full tank. Pero hindi lahat may kakayahan nito. Kaya umaaray na agad ang ilang motorista, lalo na yung umaasa lang sa kikitain na magiging strategy sa susunod na linggo. Bahala na kung ano. Kung wala naman tayong magagawa kung tumasag gasolina eh. Siyempre, medyo malaki sa bawas sa kita yun. Mag-ano ba kayo? Full tank pa kayo? Mag-i-imbak pa kayo? Anong gagawin niyo, sir? Kung kaya mag-full tank, di mag-full tank. Kung hindi naman, di kung ano lang kayang karga. Magiging mahirap din ito sa mga rider na pabago-bago ang ruta sa kalsada at hindi rin naman kalakihan ng kita. Ang hirap ang hirap sabihin, pero for sure baka magpa-full tank muna ako agad or mag-imbak muna. So at least makakasave ako ng sa money. Pero ang hassle lang, but yun talaga eh. Sobrang hirap po kasi hindi siya easy, especially may mga kumbaga hindi lang kami isang location eh. Tapos init, ulan, traffic, so yung we're just earning few, hindi naman ganun kalaki, tapos ang mahal pa ng mga gas. Hirap din ang mga delivery drivers, kaya umaasa silang itaas ang rate ng delivery services upang makasabay sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Sana itaas din yung rate kung lalamove para makapaganda tayo. Mahirap. Sa ngayon nga, mahirap na eh. Lalo kung tumaas pa. Diba? Paano nyo pinaghahandaan, sir? Kayo, kung let's say hindi magtaas yung rates ng lalab mo, ang gagawin nyo ba, sir? Mag-full tank agad kayo o mag-i-imbak pa kayo ng gasolina? Hindi rin kasi wala ka namang ibibili ng madaming gas. Saan mo man ilalagay? Baka mag-push pa ng sunog yan. May mga ilan namang hindi gaanong nangangamba dahil gumagamit sila ng hybrid vehicles na mas matipid sa konsumo ng gasolina. Well, pipiliin ko yung kotse ko na matipid tulad nitong hybrid na Nissan Kicks. Tsaka medyo magaan yung tapak sa silinyador. And pero kailangan pa rin kumilos eh, so mag-drive pa rin ang mag-drive. Gaano, sir, ka beneficial yung hybrid cars ngayong tumataas yung presyo ng produktong petrolyo? Well, yung natitipid ko sa gas, pwede ko ipang libre sa mga merienda, sa mga kaibigan, mga kamag-anak pag lumalabas kami. Ang grocery na rin. Kung maaalala, nagkasundo ang Department of Energy at mga oil company na gawing staggered o paunti-unti ang pagpapatupad ng price adjustment sa susunod na linggo upang mabawasan ang bigat ng epekto nito sa mga motorista. Nauna ring sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito, kabilang ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor, gayon din ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.